Magandang araw po muli sa inyo lahat mga kasing like-minded, mga kapatid at mga apprentices po. Welcome po dito ulit sa ating panibagong sharing pagdating nga sa Jesus My Autobiography na book po. At ang magiging topic naman po natin ngayon ay tungkol nga dito sa a quick lesson po, train your mind. So, ano nga ba ang panibagong matututunan natin dito? Kaya tara po, umpisa na natin. Hello everyone, once again, my name is Rudy Caserna. Maraming salamat pong muli kasi nandito kayo at patuloy na inaabangan itong ating mga episodes pagdating sa Jesus My Autobiography na book po. As time goes on, sa totoo lang, paganda na paganda, nakakabuo na po tayo, o lalo na ako, ng mga ways kung anong mangyayari o anong gagawin mo once na ikaw ay nape-pressure, na down, or nawawala. Ayan. So, may mga techniques pala talaga, may mga trainings pala talaga para matanggal ito. Which is, yan po ay maybe soon, I don't know when and I don't know how, kung kailan siya mangyayari, pero ibabahagi ko siya po sa Rujik Divine Hub. Or maaaring share ko din po sa inyo dito, I just don't know when. Okay? Basta dito mga tayo mag-focus. As time goes on din talaga, napapansin ko, paganda ng paganda yung connections, paganda ng paganda yung mga matututunan mo, as long as talagang kung ano man ang natututunan nyo dito ay talagang isa sa buhay nyo. Alright? So yun nga po, once again, ang topic natin for today ay tungkol sa a quick lesson po pagdating sa train your mind. So yan, babasahin ko siyang muli. After ko siyang mabasa, ipapaliwanag ko po sa inyo sa abot ng aking makakaya na kung saan pwede pong maintindihan ng kahit sinong manonood. Alright? So yan, nakalagay dito, big point. Nilagyan ko kasi agad ng big point dito. Yan. Sabi dito, this is the case, dear ones. You create your own fears. Alright? So, walang ibang nagki-create ng takot mo, kundi ikaw lamang. Kundi tayo lamang. Right? You create your own hell on this plane you call Earth through the undisciplined nature of your mind. Nakukuha po? Ibig sabihin, tayo lang ang gumagawa ng sarili nating impyerno dito sa mundong ito dahil hindi mo lamang na disiplina yang isipan mo. Kamusta po? Are we getting this? Nauunawaan po ba natin? Na kaya lang tayo nagkakaroon ng impyernong sinasabi dito sa mundong to o kahirapan, yun lamang ay dahil sa undisciplined o hindi na disiplinang isipan. It is this galloping wild horse that you try to ride. Na ang isipan daw natin ay parang kabayo. Alam niyo yung kabayo, di ba? Pag nagagalop yung tumatalon-talon, gumaganon. Na hindi mo makontrol. Talon ng talon. Ang kulit niya. Kung sa aso pa, hindi mo pakali, ganun ng ganon. Takbo ng takbo, pupunta dito, kakagat dito, tatalon na naman, tatakbo, ganyan. Magulo. You keep being thrown and getting back on. And it takes you to places you do not wish to go. Yeah. Diba? Yung tipong, yung sa kabayo, yung may gusto kang puntahan, hindi ka madala-dala dun kasi nga, ang kulit niya, hindi mo makontrol, tas babalik ka naman. Kumbaga kung sa aso naman, sobrang undiscipline niya, hindi mo na-disiplina, punta dito, punta doon, takbo dito, kakat dito, magsisira ng ganyan, hindi mo na napapaamo. Instead na papunta na sana kayo doon, naaayos, nagugulo pa lalo. It is as if you are trying to live your life on an animal that has a will of its own, yet it is not so. Once again, ano ba ang sinasabing undisciplined mind? Ito daw ay parang isang animal. Animals. Di ba? Sorry for the word. Alam kong aware na aware kayo sa mga palabas. Animal ka. Mga ganyan, di ba sinasabi? So, ang isipan mo ay parang animal. Animal na hindi mo maintindihan kung saan ka dadalhin kapag hindi siya disiplinado. Na para siyang may sariling buhay. May buhay naman tayo. May sariling way na hindi mo makontrol. Pero sabi nga dito, yet it is not so. Ngunit hindi po yan totoo. Alright? Your mind is completely
trainable. So, ang isipan mo ay talagang natitrain po. Kaya ko po dinisenyo itong mga vlogs na ginawa ko is to train your mind. Ngunit marami po kasing mga tao ay sobrang walang patience. Napaka-impatient. Gusto laging magmadali. Nabuboard agad pag nakukuha na. Kasi hindi na-train ang isipan. Your mind is completely focusable. So yung mind mo ay talagang pwede rin talagang ma-focus pala. It is very important for you to understand this because it is your mind that is the creative force in your life. Yes po. Ang pinakasekreto na ayaw sabihin sa atin, which is, kahit nasabi na siya, ay dinidisregard nyo lang. Many times na po nabanggit sa inyo to. Maring hindi lang kayo naniwala. Pero sasabihin ko po muli sa inyo kung ano ba talaga ang pinaka-sikretong sikreto na hindi naman sikreto. At yun ay ang iyong isipan. Binanggit na po dito na it is very important, napaka-importanting maunawaan mo ito na ang iyong isipan ay ang creative force ng iyong buhay. Siya po ang gumagawa ng iyong buhay, na iyong mga nakikita at kung ano pa. May mga bagay na sasabihin natin, kailan ko kaya mamamanifest ang isang bagay? Didepende yun sa iyong isipan. What do you mean? Meaning sa iyong magiging mga paniniwala. Kung wala kang masyadong harang dyan sa paniniwala sa isipan mo, mabilis itong magmamanifest sa iyo. Pero kung marami ka pang parang rules and regulations na nilalagay o mga daanan o parang puzzle dyan sa isipan mo, then it will take time. Right? But anyway, yun na nga, it is your mind that creates passion and emotion. And it is emotion that creates physical objects. Ayan, nababanggit na po. Ang galing, no? Lahat connected sa law of attraction, sa mga binabanggit ko sa inyo, ang mga itinuturo din po dito. Tingnan nyo ulit, no? Na ang isipan natin ang gumagawa ng passion. Okay? At saka emotion. At itong emotion pala natin ang magkikreate po ng physical object. Yung emotion mo ang magmamanifest o gagawa ng mga bagay na mahahawakan mo. Tulad nito, nakikita nyo sa likod ko. Yan, mga ganyan, mga bagay-bagay na nandyan. Yan po ang gagawa ng mga ito. At yun yung emotion nyo po. Alright? Another point, nilagay ko dito. When you think of something in a dispassionate way, with no energy behind it, it does not do too much. But when you think about something with passion and desire or with intense fear and hatred, you add fuel to the fire. Okay, we will clarify that. Kapag kayo ay nag-iisip ng something na gusto nyo pero hindi naman kayo passionated, parang wala lang sa'yo na napilitan ka lang, kuha nyo po, ibig sabihin wala po itong energy behind it. So, ibig sabihin, hindi talaga siya mag-do or do something that much if you don't have that much of passionate sa bagay na ginagawa mo. Kasi wala pala tong energy at wala tong, kahit alam mo yung tipong push ka ng push. Kaya nga sabi, di ba, maging masipag ka lang. At narinig na ba yan? Na law of attraction is about action. You have to do action, 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 action. Yes, nyo? Everything is action. Kung lahat ay action, kung lahat ay masipag, marami akong nakilalang masipag, dapat okay sila. Pero ba't pa na yung reklamo? Bakit hindi natatapos ang reklamo? Because kahit sobrang sipag mo sa ginagawa mo, kung hindi ka naman passionate, nasanay lang ang katawan mo to do it automatically and no energy behind it, then it won't do that much.
nagkakaroon po ng clarification. Lalo sa mga tao nag-ask, bakit ako nakakausad sa ginagawa ko? Kahit yung ibang mga subscribers natin ay matagal na. Yung iba, ewan ko kung sino po mga subscribers ngayon na still ganun pa rin yung situation. But back then, I mean, meron kasi ako nabasa, nag-comment nito sa aking Facebook page. Na hindi ko na nagawa ng video. But anyway, yun nga. Dito ko na lang po sasagutin. Na if you're doing something, yes, in a passionate way din, pero napuputol, walang consistency, mauudlot. O kung meron namang ginagawa na something, just, alam mo yung ginagawa mo lang siya kasi may something lang, and then after you achieve it, for sure mawawala na after that. O another thing, may ginagawa ka na sinisipagan mo talaga todo, kahit ayaw ng isipan mo, ayaw ng katawan mo, you're not really feeling happy about it. Kahit masanay ka na dyan, alam mo yung binabago mo naman ng way mo, but still, ganun pa rin, so much dispassionate ka, wala kang passion dyan sa ginagawa mo, then walang energy dyan. It won't do that much. Kahit sabi natin sobrang sipag mo pang gawin yan. Kahit automatic ka na. Kaya nga sabi, you may be doing it perfectly in a wrong way. Alright? So yun po ibig sabihin nan. Okay? It does not do too much. But when you think about something with passion, yun na nga, kapag ikaw ay ginagawa mo ito ng may passion talaga, gustong gusto mo talaga siya. Ayan, nagkikreate siya. So ito pa po, no? Ang isa pang hiwaga, kapag meron kang intense ba? Matinding takot, fear and hatred, galit, salimuot, gigil, no? You add fuel to the fire. Dinadagdagan mo ng gasolina yung apoy, lalo mong pinapaliyab. Kaya pag kayo po ay nag-worry, lalo kayong natatakot, nai-intense kayo sa takot at kaba nyo, dinadagdagan nyo tuloy yung ayaw yung mangyari, kaya lalong nangyayari. Kahit sabihin nyo, ayaw nyo pa yan. Kahit sabihin nyo, ayaw ko talagang mangyayari to. Natatakot ka talaga, nag-worry ka talaga. So, ibig sabihin, dinadagdagan mo pala ng gasolina o ng kahoy yung apoy para mas talong lumiyab. Ngayon, ano na ang desisyon mo? Patuloy ka pa rin bang matatakot? Patuloy ka pa rin bang mag-aalala? Patuloy mo pa rin bang, yan nga, sabi dito, magkakaroon ka ng hatred? Kayo po. It's up to you. I'm giving you a guide, a message here. This is not a coincidence kung bakit naririnig nyo muli ito. This is what you must understand. Ito ang kailangan nating maunawaan. Your hatreds and fears that are generated by an undisciplined mind are manifesting all the time in your life as disruptive elements such as people you do not like who attack you. Ibig sabihin, kapag meron kayong hatred, as long as meron kang hatred, as long as meron kang takot, yan po ang mag-generate, no? O yung gagawa dahil sa iyong undisciplined, hindi na disiplinang isipan na mag-manifest palagi yung mga disruptive, yung mga hindi kaya-aya at pangit na elemento tulad ng mga taong laging nagpapakita sa iyo na mga ayaw mo at inaatake ka. And also places you do not wish to go. And also sa mga lugar na ayaw mong puntahan, your work or your home in a bad neighborhood perhaps. So yun. Kung nasaan man kayo ngayon, sinabi ko nga rin last time to, hindi ko malala kung anong vlog kung sinabi yun na as long as hindi mo natututunang i-embrace kung nasaan ka ngayon, as long as you have hatred and fear, yan pala ang mag-generate lagi sa buhay mo. Kahit saan ka magpunta, kahit pumunta ka pa dito sa Canada, kahit baguhin mo lang external mo, hindi mo babaguhin yung loob mo, may hatred ka pa rin at may fear ka, parang gusto mo magiganti kasi ginaganyan ka, naging ganyan ang buhay mo. Tignan natin. Ito na, hindi po ako ang nagsabi, ito po ang nagsabi sa book na to. Pero ang sinabi niya sa inyo, naranasan ko.
Hindi nyo ba napapansin? It's kind of big of advantage na napapakinggan nyo to kasi hindi ko lang siya binabasa but binibigyan ko yan totoong real life experience. It happens to me. Nangyari talaga eh. Pwede ako magbigay ng example sa inyo sa mga tito ko na sobrang nagalit doon sa sabihin natin kahit di mo nila pinapakita for sure. Na yun nga may galit, ayaw kaming palapitin sa kanya dahil sa dating nangyari, dahil sa lupa, ganito ganon, napagbayad siya, tapos biglang ganito ganon. Hanggang, ano sa nangyari. And everything turns around. Nung siya ay tumanda na. And then yung taong mga tinulungan niya, yung pamangkin ng side ng kanyang asawa, pinagsabihan siya na, bakit hindi ka mag-asap sa pamangkin mo, sa anak ni ganito ganon? And then lalo siyang nagalit. Sabi niya, hindi mo ba alam na ni konting 5 wala man lang akong itunulong sa kanila kasi ayaw ko silang pumunta dito. And then ngayon sasabihin mo sa akin na hihingi ako ng tulong sa kanila, lahat nga ng pera ibinuhos ko sa inyo na itulong sa inyo? Kamusta po? Kaya nga, sinasabi diba, mga kasabihan, bilog ang bola. As long as you have a hatred, as long as you have fears, yung mga ganyan, magagawa po siya sa forgiveness prayer. At kung mapapanood niyo po yung vlog ko na 6 foundations po in spirituality, makakatulong po siya. Para tuluyang matanggal na po yung takot at hatred nyo. Marami rin pong hatred. Sobrang dami doon po ako nag-umpisa eh. Sa nangyari sa akin, nung bata ko, ganito ganon, kay mama at papa, tapos so much hasin. So marami po akong ginawa para tuluyang mawala ito. Yeah, pero sa Rujik Divine Hub po, meron po akong ginagawang tamang structure para mas maayos at align po yung mga gagawin para mas madali itong matanggal. Okay? So yun po. And things you wish to avoid, tulad ng mga diseases, unfortunate conversations, or combative relationships. These are created by your thoughts, your beliefs, and your emotions all working together. Alright? So yun. Kanina binanggit ko sa inyo, di ba nga? As long as meron kang hatred, meron kang takot, magpapakita sa iyo yung mga taong, yung tipong ayaw mong makita, nagpapakita palalo sa iyo. Yung inaatake ka, inuinsulto ka, ang dami sinasabi sa iyo. Ganyan. At also sa mga place, yung mga lugar like sa work mo, sa bahay mo, o mga kapitbahay nyo, mga ganyan, na parang nagpapakita yung mga ayaw mo. Alright? And then, yung mga bagay na ayaw mo rin, yung mga gusto mong iwasan, tulad ng mga sakit, yung mga hindi inasahang usapan, yung out of nowhere, ito yung pag-uusapan. Yung laging nakikipaglaban o awayan na relationship, ayan, ito po ay lahat na create po ng iyong isipan, ng iyong paniniwala, at ng iyong emotions. Lahat sila ay nagkakaisa. Tinatrabaho nila ito para sa iyo. Okay? So, namamalayan mo man to hindi, but they are working together for your sake. For your sake. Gusto mo ba yun? Natatawa ko nung sinabi kong for your sake. Yeah. Nasasabihin mo, ha? For my sake? Hindi ko yun gusto. Yeah, but ikaw may gawa nun. Hindi mo namamalayan. Ngayon, mas lalo ka lang na-awaken at nagigising sa katotohanan dito sa binabanggit ko. Subukan mong maghanap ng ganitong impormasyon sa ibang lugar. Sobrang bihira kang makakahanap ng ganito. Kaya ang galing. So, can you still tell na hindi siya ang nagsulat nito? Can you feel the difference ng mga bagay na pinapanood mo at dito sa pinapaliwanag ko at sa binibigay niyang impormasyon? And then, kinaklarify ko sa inyo kung ano yung totoo. And may mga real life experience pa akong binabahagi sa inyo. Ang galing. So, what do you feel after hearing this? Do you still have fear? Do you still have hatred? O, sabihin natin hindi agad mawawala yan. Yes, agree ako dyan. But one step at a time. Do the training. Read the book. Listen to audio. Panoorin ulit yung 6 Foundation of Spirituality. Masterin mo yung 5 Basics Foundation. Ayan. Kaya nga po yung vlogs ko, once again, dinisenyo ko siya in a right step-by-step process para ma-training
yung mainiping katawan at isipan ng mga taong untrained pa. Okay? Yung sarili. Right? So yun. This is something I go over many times in this book to impress the importance of it in your mind. So inuulit-ulit niya pala talaga ito para po ma-impress. No, ma-impress yung isipan nyo ang importance ng ating isipan. For you must truly understand that this is where your suffering comes from. Para mas lalo mong maintindihan kung saan ang punot dulo o ugat ng sinasabing suffer na nararanasan mo ngayon sa iyong buhay. Alright? Another big point. Puro big point to. Ang galing nga eh. You think suffering comes from your sickness. But your sickness comes from your fearful thoughts manifested over decades. Yun. Another aha moment. Na lahat pala ng sakit mo, o sino mo may sakit dyan na alam mo o kilala mo, na sabihin nagsasuffer because of their sickness, yan po pala ay dahil galing sa mga fearful thoughts na nagmanifest na over a decade nang hindi mo namamalayan. So, paano siya nag-manifest? Gusto mong ibigay ko sa yung sagot? Really? You wanna know it? Sige nga. Okay, sasabihin ko. Ito po ay sa pamamagitan ng sinasabi ko sa inyo nung nakaraan na hanggat ikaw ay may takot, kaba, anxiety, inis, ay merong taong kumukontrol sa iyo at gusto nilang magkaroon ka ng ganon. At paano nila nagagawa yon? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng traffic, sa pagbibigay sa inyo ng mga iba't ibang klaseng advertisement, sa pagbibigay sa inyo ng so much fluctuating emotional movies, dramas, na magmumukhang good to be true, and then lituhin ka na naman. Alam mo yung tipong, pansinin mo to manonood ka ng isang movie, action movie, merong hero at merong kalaban. Okay? Anong ginagawa ni hero? At sa palabas na action movie, sino ang mas maraming napapatay at natatalo? Yung kalaban ba? O ang bida? Hindi mo napapansin. Napansin ko to, nag-spiritual na ako. It makes so much sense. Na bakit ang bida has no choice but to kill everyone. Alam mo yun? To kill everyone. Para lang masave ang itong gantong klaseng tao. It's about killing. Na napupuwersa siyang bugbugin ng lahat ng mga tao. Eh kasi siyempre, ganito gano'n, pero protect niya yung sarili niya. But still, that's why that's a movie. That is the food of your ego. That's why, dun ka nakokontrol. Napapansin mo man na hindi. Ba't yan na nagbubuo sa iyo ng fearful thoughts? Nagbibigay sa iyo ng hatred. Nagbibigay sa iyo ng, yun nga, ng salimuot sa buhay. Kasi maaaring hindi mo napapansin at may parang nagpa-pop up dyan sa isipan mo pag may nakakaaway ka o may nakikita kang bagay. Na parang gusto mo silang puksain ng lahat. Kung pwede ng lahat, lipunin mo. Hindi lagi sa mga palabas lilipunin ko kayo lahat. Papatayin ko kayo lahat. Pabaguhin ko mundong to. Oh. Di ba? Uubusin nila lahat. Gusto nila lagi ganun. Yung mga kalaban. Tapos mayroong isang bida na lalabas dyan, napapatay niya lahat ng to para hindi matuloy. Hindi na madaan sa tamang usapan. Wala talagang logical thinking, basta laban agad. Kaya ano nangyayari tuloy sa mga tao? Wala nang tamang satsat. Laban na tayo agad para malaman natin kung sino yung malakas. Right? Nakakakuha po? Natatawa lang ako kasi totoo eh. Hindi ba totoo para sa'yo? Hindi. Comment mo na lang down below kung hindi. Sabihin mo, kalokohan tong sinasabi ko. Okay, anyway. You think it comes from your bad relationships and your obnoxious partners. But these beings reflect on your own vibration. So, kapag ikaw rin may kaaway or hindi kaya ayaw nagkikita, actually, sobra din akong nahihiwagaan dito noon.
Nasabi ko, paano kaya nangyari yun na lahat ng tao nakikita ko ay nagbabase sa reflection ng vibration ko? Yung dito sa loob ko. Yan. Tanong ko talaga rin yan. And then, pinansin ko ng pinansin, inobserbahan ko ng inobserbahan. And then, I try to, hindi lang try, talagang intentionally ko siyang binago sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, meditation, nag-iisip ako ng mga magaganda, pumupunta ako sa nature, ganyan, and then nag-meditate, and then as time goes on, kasi punong-puno din ako ng mga negative talaga, mga tao sa paligid ko, punong-puno talaga, as in, grabe, as in. So lahat ito ay reflection of me. Nung may nagbago na sa akin, nagkakaroon ako ng control sa buhay, yung mga tao nakakausap ko, yung mga hindi kayang tao, hindi na halos nagpapakita sa akin. Yeah, it's true, nangyari talaga. Pero pag ikaw ay once na sa anxiety, fearful, hatred nga naman, ito mga common na mga taong ito magpapakita sa'yo. Yung tipong parang meron kayong mga similar na experiences na nangyari sa buhay mo. Na magtataka ka, grabe, similar, pareho talaga tayo, alam mo, ito na lang gagawin mo. Tara, inom na lang. Diba? Tara, inom na lang para maraming tayong mapag-usapan. Dadansa ka na. Diba? Pero wala naman talaga mga naging usapan, kundi iyakan lang, mga emotional na mga fearful thoughts, mga emotions na mga hindi maganda masasabi. Not in a loving way. And disconnected na kasi hindi naman totoo yung pagiging lasing eh. Hindi talaga maayos ang energy na. Akala mo okay ka but you're not really connected to the source. Pag ikaw ay lasing at na-express mo kung ano talaga ang gusto mong sabihin. No. Alright? So yan. Everything is about your own vibration, which is caused by your fearful thoughts and your anxious ideas. So, ang cause pala ng vibration mo ay dahil sa fearful thoughts. And sa anxious, yung hindi mapakali na idea. Okay? O parang hindi nababahala na idea. You think it is caused by labor that you think is exhausting. That you feel is not up to your own standards. And that depletes you of your physical energy. Minsan naisip natin ito ay siguro dahil sa napagod lang ako, alam mo yung tipong kasi nasobran sa trabaho, and then hindi mo feel na napasok sila sa standard na ginagawa mo, ganyan. Kaya tuloy yung physical energy mo ay nitidrain. Parang nakaka-drain. O in a commonality, lagi sinasabi ng tao, napaka-toxic nung nakakasama mo. But basically, it's because of your fearful thoughts and anxious idea. Lahat pala ay nagre-reflect sa'yo. Lahat pala ay nagre-reflect sa atin. It's not just because of them. Everything is reflection po. And the other reason kung bakit ito ay nagpapakita sa'yo dahil these experiences are brought to you by your own or by your lack of self-love, your lack of self-value. You are unable to create work that is beautiful, meaningful, creative, and a joy to accomplish when you do not see yourself as deserving of such, or when you do not see yourself as able to achieve that kind of goal. So, ano ibig sabihin? Kaya nagpapakita sa iyo mga hindi kaya-aya, lahat nagre-reflect sa iyo mga ganitong bagay, yun ay number one, nagkukulang ka sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Pangalawa, nagkukulang ka sa sinasabing self-value. Yung mas pinapahalagan mo pa yung talagang sarili mo. Actually, meron pang sinasabing nasusobran na sa self-value kapag ikaw ay nahihiya. Kapag ikaw ay nahihiya, sobra na sa self-value. Parang ayaw mo na lahat. Actually, may kasama kasing judgment yun eh. Pag nagsobrahan ka na. Pag sinabing self-love naman kasi, it's like, how are you really going to love yourself? Minsan kasi pag, di ba mga programming kasi na, if you're going to love yourself, you have to focus yourself. Yung sabihin na, napaka-selfish mo naman. Yung ganon, may pangunta kasi lagi yung tao. But if you truly love yourself, you will find it out na hindi mo na maririnig. I mean, may madidiscover ka pang something nakakaiba na hindi alam ng mga tao nagsasabing, napaka-selfish mo naman. Ikaw talaga, makasarili lang. Hindi yan yung gusto ko. Dapat kasi na-program sila na dapat laging tumulong sa iba, externally, ganun lagi. No, everything should start from yourself. You have to love yourself first. Pahalagaan mo ang sarili mo. Yan. Okay?
So yan, everything is reflection. Kaya everything starts from lack of self-love, lack of self-value, tapos hindi ka nakakagawa ng mga magagandang bagay or meaningful or creative na magbibigay sa iyo ng ligaya para ma-accomplish ang mga ito. Ngunit hindi mo makita to sa iyong sarili na deserve ka na gawin ito, at lalo na kapag hindi mo nakita ang sarili mo na ma-achieve ang mga ganitong klaseng goal. Ayun siya. Alright, nagkakaroon po ba ng clarification dito sa mga binabahagi natin ulit? Ang galing, no? Train your mind, yung topic. Okay, next. So you see that many of your underlying belief systems are manifested in your world. Yes, napakarami. Kasi ang dami nila. Hindi ko lang specifically mabanggit sa inyo, pero ang dami. Kahit sa dami nila, alam mo yung tipong meron akong unconscious competent level na at some point na intindihan ko kung ano sila. Sa dami ko nung pinagdaanan. Hindi ko lang sila mabanggit lahat. Sila dito sa inyo lahat. Pero ganun pa man, totoo to, na maraming mga belief system na nagmanifesta dito sa mundong to. As I step off the boat, I knew these things beyond a shadow of a doubt. Okay? Nung siya ay pababa na sa boat, kasi nga diba maraming pumapasok sa isipan ng Jesus Christ na parang gagawa ba siya ng kwento? Ganun. Kaya alam niya na ito ay beyond a shadow of a doubt. I had studied and immersed my mind in them. And this knowledge allowed me to step into every environment where I went. So dahil talagang grabe niyang pinag-aralan na maigi, at dahil sa knowledge na ito, this allowed him na pumasok sa kahit anong klaseng environment, knowing that I would be fine because I was in charge of my own mind. I was in charge of my own thought processes. Ang galing, no? So yun pala, kung ikaw ay in charge sa isipan mo at ikaw ang in charge sa sinasabing thought processes, then yeah, everything will change pala talaga. Kaya nga you have to change the way you think. Nalala nyo sa isa akong vlog, you have to do some effort, matinding effort para mabago ang isipan mo. Hindi ko alam kung ilang taong ka na ngayon. You really have to change something. You have to make some effort. Okay? Para magkaroon ka ng in charge sa mind mo and also maging in charge ka dyan sa thought process kung paano nagproseso itong isipan mo. Now, this might seem confusing if you believe the stories of how my life came to an end. Tama, di ba? Parang confusing, okay, kung Jesus Christ, kung ikaw pala may control sa isipan mo at ikaw in charge sa thought process, bakit ka napako sa cross? Di ba? Pagdadaan din natin yan. Meron pong sagot yan. Okay? But this will become clearer as we delve further into this story. You will understand the process that I was involved in toward the end of my life. But we will not jump ahead to that now. So yun po, yun yung sinasabi ko sa inyo na mapagdadaanan din natin kung bakit kung titignan mo, kung aware naman pala siya sa proseso ng kanyang isipan, tsaka kung siya ay may in charge sa kanyang thought process, then bakit siya napako sa krus? So yun po yung aabangan natin. Along the way, dito po yan lahat. Makikwento po yung pinakatotoong story kung bakit siya napako, alam niya ba talaga bago siya mapako, ano ba totoong story yung sinasabi kay Judas, at kung ano-ano pa. So yun, actually dito na po nagtatapos ang ating vlog for today, at ang magiging next topic natin ay tungkol na po sa reunion. Yan, ito na, reunion. At maaaring nagtataka kayo bakit parang biglang nagbago yung damit, yung background ko, kasi po nung in-edit ko yung video, suddenly nawala yung voice kasi may gamit akong diba? Yung mic dito na Bluetooth. Sabi ko, buti na lang, patapos na, konting-konti na lang nung nawala yung voice bigla. Kaya sabi ko, may napakagandang mangyayari. Kaya hindi ko muna ginamit yung ulit, yung pang voice na yun, kasi yun yung challenge. Kasi last time ganun din nangyari na nag-record ako pagkahaba-haba, 2 vlog na sana. And then, nung chinek ko, pag nag-edit na, sabi ko, uy, bakit nawala yung voice? Kaya tandaan nyo, every time na may ganong hindi inaasang pangyayari, sabihin nyo agad, ito na, it's a sign.
may napakagandang mangyayari. Okay, yan guys. Once again, my name is Rujuk Lacerna. Maraming salamat po sa patuloy na pagsusubaybay dito sa vlog na ibinabahagi ko sa inyo. At yun po, ano po ang panibago nyong natutunan dito sa mga binahagi ko sa inyo? Ano po ang inyong naramdaman dito sa vlog na ito? You can comment down below, or kung hindi man, it's fine. As long as maraming nag-evolve sa'yo, natututo sa'yo, masaya na ako doon. Kahit hindi mo man ako pagsabihan, dama kita. I know you have your own process. I know you have your own way. Pero kahit through prayers, pasalamatan mo ko to your prayers. Dahil ganun din ginagawa ko sa inyo. I'm always sending love and thankfulness sa inyong lahat. Once again, maraming salamat po. And God bless us all wherever we are. Thank you, thank you, thank you. Your love is like the morning sun, shining bright on everyone. Magnetic hearts will intertwine. You touch us off the close by.